ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 20, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Dating Executive Secretary Lucas Bersamin itinangging nagbitiw siya sa pwesto kundi sinabihan lamang na umalis. Education Secretary Sani Angara walang balak magbitiw sa gitna ng aligasyon na tumanggap siya ng kickback sa flood control projects. Mag-asawang Curly at Sara Diskaya maaaring sunod na makasuhan ng DOJ ngayong linggo. Ikalawang baha sa Luneta Protest Rally ikakasana sa November 30. Ralph Recto formal lang nanumpa bilang ikatlong Executive Secretary ng Marcos Jr. Administration. Pagbabalik ng 2 oras na sports activity sa mga paaralan kada linggo iniutos ng Malacanang. Sa ating pong Metro News, Dole nagpaalala sa private sector na ibigay ang 13-month pay ng mga empleyado bago ang December 24. Sa ating Science and Technology News, ang pagtaas ng panganib ng pagbaha sa mga pangunahing river basin sa Luzon, ibinabala ng mga Filipino at Japanese researcher. Sa ating pong lifestyle news, sa Palawan, kabilang sa best places to go list ng isang global travel guide. Sa ating music trivia ngayong petsa, nag-number 1 sa US Billboard Hot 100 ang 1966 song ng grupong The Supremes. Ano ang kanta na ito? Alamin. Sa ating pong balitang kakaiba, isang gamot na nakapagpapahaba ng buhay hanggang 150 na taon na imbento sa China. Ang ating po oras, 6:39 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Binasag ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang kanyang katahimikan matapos kumalat na nagbitiw siya sa puwesto. Taliwas ito sa anunsyo ng Presidential Communications Office na nagsumiti siya ng resignation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Bersamin, hindi siya kusang nag-resign, kundi may isang kaibigang tumawag at nagsabing kailangan na niyang umalis bilang Executive Secretary. Kinumpirma ni Bersamin na nakausap niya si Pangulong Marcos, ngunit umanggi siyang ilahad ang detalye ng kanilang pag-uusap. Binigyan diin pa niya na wala siyang sama ng loob sa nangyari sa gitna ng aligasyon ng kickback ng umano'y 100 billion pesos budget insertions. Hinamon din ni Bersamin ang mga nag-uugnay sa kanya sa corruption scandal na maghain na lamang ng formal na reklamo dahil hindi siya papatol sa mga akusasyon lamang. Kasabay nito, hindi rin nagustuhan ni Bersamin ang pagdawit sa kanyang apo na si dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin sa 100 billion pesos insertions sa 2025 national budget. Samantala, dating Executive Secretary Lucas Bersamin may hamon sa mga nagdadawit sa kanya sa umano'y singit na pondo sa 2025 budget. Chanel Salazar sa report. At nang nagdadawit sa kanyang pangalan sa umano'y 100 billion pesos na budget insertion sa 2025 national budget na maghain na lamang ng kaso kung may matibay na ebidensya at huwag magpakalat ng paratang na puro sabi-sabi. Ayon kay Bersamin, handa siyang sagutin ang anumang reklamo sa korte dahil mas malinaw at patas ang proseso roon. Huwag na sa Senate dahil alam ko doon there is no thing that I can say there na hindi if ever they want to charge me as the mastermind, whatever case they want to file, they file it.
Ayoko nang magkasira-sira ang mga buhay ng tao at papasinungalingan ko yan. Wala naman akong papasinungalingan pa. Giit pa ni Bersamin wala siyang kinalaman sa anumang budget insertion at hindi trabaho ng Office of the Executive Secretary ang makialam sa pondo na ibang ahensya. Wala akong kinalaman kay Mr. Bernardo at saka kay Raigi Bulaybar. Hindi ko na kailangan ipaliwanag pa yan dahil wala talaga akong kinalaman tungkol sa budget. Kung meron pang mga tao na gusto akong i-implicate dyan, itigil nyo na yan, i-demanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Kasi right now, puro innuendo, puro mga pasaring. Hindi maganda yan eh. Chief Justice ako dati. Wala akong skandalo o bahid ng kalukuhan. Ngayon pa na Executive Secretary ako, idadamay nyo ako sa ganyan, idadawit nyo ako. Patunayan nyo na lang yan kung meron kayong patunay. Kung chismis lang, wag naman. Nanindigan din si Bersamin na wala siyang tinatakbuhan dahil hindi naman daw talaga siya nagbitiw bilang Executive Secretary at hindi totoo ang pahayag na ginawa niya ito out of delikadeza. Ang palasyo na raw ang dapat magpaliwanag kung saan hinugot ang resignation na hindi naman nangyari. Kasi pag sinabi mong nag-resign ka, parang may tinatakbuhan ka. Magandang pakinggan yung for delikadesa. Ganda. Daming ikon. Pero hindi totoo yung nag-resign ako. So, tinutuwid ko lang yan. Sinasabi ko lang, inuulit ko na ang sulat na pinadala ko tungkol dito sa pagkapalit sa akin ay kahapon ko lang pinirmahan. Kahapon ay Martes, November 18. Yung announcement was made around 2 o'clock yata ng hapon ng Lunes, November 17. Alam mo, yung mga ganitong proseso, dapat may mauna na, logical. May resignation muna bago mo tanggapin, di ba? Yes. Hindi malinaw kung saan nila pinapatay yan, but they should be the one made to explain. Si former Executive Secretary Lucas Bersamin. Ako si Shanong Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, walang nakikitang pangangailangan si Department of Education Secretary Sani Angara na magbitiw sa posisyon, lalo't ang mga aligasyon na nag-uugnay sa kanya sa kickbacks mula sa maanumalyang flood control projects ay hearsay o sabi-sabi lamang. Paliwanag pa ni Angara, walang nabanggit na anumang transaksyon o ano paman sa kanya, kaya kahit sa korte ay maibabasura lamang ito. Ginawa ni Angara ang pahayag sa sidelines ng isang dinaluhan na event sa Pasig City, isang araw makaraang sabihin ng Malacanang na hindi kailangang magsumite ng courtesy resignation kung sa tingin niya ay malinis siya sa kontrobersiya. Samantala, usapin ang impeachment na nag-ungkat muli sa budget deliberations. Detalye ihahatid ni Conde Bata. Conde. Muling nabuhay ang talakayan tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng deliberasyon para sa budget ng judiciary. Sa debate sa plenaryo, kinwestiyon ni Senator Jinggoy Estrada si Senator Kiko Pangilinan na sponsor ng judiciary budget kung naninindigan ba ito na mas mataas ang Korte Suprema kumpara sa Senate Impeachment Court. Matatandaang nagbotohan ng impeachment court sa desisyon ng SC na unconstitutional ang inihaing impeachment case laban kay VP Duterte, dahilan kaya ini-archive ito ng Senado. Tugon ni Pangilinan, maituturing itong novel legal question at legal argument. Pero sa kanyang tingin, mas mataas ang impeachment court kumpara sa Supreme Court dahil maaaring mapatalsik ng impeachment court ang isang nakaupong Supreme Court Justice na nahaharap sa impeachment case. Dagdag pa ni Pangilinan, mayroong sole power ang impeachment court na litisin at desisyonan ang mga impeachment cases, pero tutol naman dito sa Estrada dahil para sa kanya ay sui generis o unique ang impeachment court at ang Supreme Court ang pinakamataas sa lahat ng korte. Pero nagkunin naman ang panig ng judiciary, tumanggi silang magkomento dahil may hinihintay pang desisyon sa motion for reconsideration sa impeachment case laban kay VP Sara. I really beg to disagree that the impeachment court is higher than the Supreme Court, Mr. President. Well, it is higher in the sense that a sitting Supreme Court justice can be dismissed on impeachment cases by the impeachment court. In that regard, we
are able to hold a Supreme Court justice to account. We render judgment. So it's a novel legal question and legal argument. You mean to tell this representation that we can summon the justices of the Supreme Court? What if they don't want to appear here? What can we do? Well, we actually summoned. Can we just force them to? We actually summoned. With due respect to our colleague, we actually did have this former Supreme Court justice appear before the impeachment court. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Inanunsyo na yung Ombudsman na Jesus Crispin Remulla na susunod na ang mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya na makakasuhan dahil sa pagkakasangkot sa manumalyang flood control project. Sa press briefing, sinabi ni Remulla na ilang kaso ng Diskaya couple ang submitted na for resolution. Idinagdag naman ni Remulla na nakadepende sa laki ng halaga na sangkot ng posibleng kaharaping kaso ng contractor couple. Ayon sa DOJ, kabuang siyam ang bilang ng Diskaya cases na target maisampa ngayong linggo. Samantala, tiwala naman si Remulla na airtight o malakas ang kaso nila laban kay resigned ako Bicol Congressman Zaldico. That we have to do because that has been the resort of many, the go-to of many criminal enterprises, but it cannot happen anymore. Yan po ang tinig ni Ombudsman na Jesus Crispin Remulla. Si Ko ang inaakusahan sa pagtatayo ng 289 million pesos substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Samantala, bomb threat sa mga paaralan, posibleng pagsabotahe sa anti-corruption protest. Narito po ang report ni Grace Mariano. Maring kinondena ng Kabataan Party List ang tumataas na insidente ng bomb threat sa mga paaralan sa iba't ibang panig ng bansa. Sabi ni Kabataan Party List Representative Rene Co, base sa kanilang monitoring ay nasa mahigit 30 mga paaralan ang nakatanggap ng bomb threat nitong mga nakaraang buwan. Inihalimbawa ni Co ang bomb threat kamakailan sa 11 paaralan sa Iloilo na itinaon sa pagdiriwang ng National Students Day, gayon din ang bomb threat sa UP Manila na Tiempo sa idaraos na malawakang rally laban sa katiwalian. Duda ni Ko, posibleng sinasadya ang mga bomb threats para isabotahe ang mga pagkilos ng mga kabataan laban sa malawakang korupsyon. Ang mga nagiging target ng mga bomb threats na ito ay mga paaralan. It does not escape us actually that 2 days, rather nung Friday, ay may bomb threats din po sa UP Manila and UP Diliman. Itong bomb threat din po sa Iloilo, ang tinarget ay mga schools as exhaustively discussed by the good representative. And it does not escape our notice that it actually happened on National Students Day. Noong may mga plano po ang mga paaralan, ang mga estudyante, na magsama-sama, ipakita, ipamalas yung kanilang nagkakaisang boses laban sa korupsyon. Yan po si Representative Rene Co. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, 2 buwan matapos idaos ang protesta ang baha sa Luneta noong September 21, muling magkakaroon ng malaking protesta o malakihang kilos protesta sa Luneta Park sa November 30 dahil sa umano'y kawalan pa rin ang pananagutan ng mga sangkot sa katiwalian sa pamahalaan. Ayon sa grupo na Kilusang Bayan kontra Kurakot, saludo sila sa publiko na patuloy na nagpoprotesta simula nang lumutang ang flood control scandal at dahil dito napilitang kumilos ang administrasyon upang tugunan ang mga panawagan para sa katotohanan at pananagutan. Naniniwala ang grupo na kung hindi sa sunod-sunod na pagkilos ng taong bayan mula sa baha sa Luneta, mga Black Friday protest, student walkout, noise barrage, pati chanting sa UAAP Games at iba pang pagkilos, hindi kikilos ang Malacanang. Samantala, hinihikayat naman ni CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David ang publiko na lumahok sa trillion peso march sa November 30 bilang pakikiisa sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian.
Samantala, panibagong malawakang kilos protesta sa November 30, pinaghahandaan na ng PNP. Angel Garcia sa detalye. Muling nagpaalala ang Philippine National Police sa publiko laban sa mga naglipa ng online scam ngayong 36 na araw na lamang at Pasko na. Sa datos sa Anti-Cybercrime Group, umaabot na sa 3,941 na kaso ng online scam ang kanilang naitala mula January hanggang November 13, 2025. Pinakamarami dito yung online selling scam na umaabot sa 1,630 na kaso, investment o task scam 589 na kaso, phishing scam na 431, hijack profile na nasa 326 at loan o lending scam na umaabot sa 251 na kaso. Kasama rin sa mga kumakalat na modus ay ang accommodation at travel scam, smishing, fake bookings, phishing, e-wallet, fraud, romance scam, employment o seminar scam, card fraud, parcel scam at fake receipt o legit buyer modus. Paalala ng pambansang pulisya, huwag basta-basta magtitiwala. I-double check ang seller, huwag mag-click ng kahina-hinalang link at huwag na huwag ibibigay ang OTP o banking details sa mga hindi kakilala para hindi mabiktima ng modus. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, formal lang nanumpak kay Pagulong Ferdinand Marcos Jr. si Ralph Recto bilang ikatlong Executive Secretary ng Administrasyon kapalit ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasama ni Recto sa oath-taking ang kanyang anak na si Batangas Congressman Ryan Recto. Ayon kay Recto, ang marching orders sa kanya ng Pangulo ay tutukan ang mabuting pamamahala, bantayan ang performance sa mga departamento at tiyaking nakapagtatrabaho ang mga ahensya ng hindi naaabala ng ingay sa politika. Nagpasalamat din si Recto sa pagtatalaga sa kanya ni Pangulo Marcos bilang Executive Secretary na isaan niyang malaking karangalan pero may mabigat na pananagutan. Kasabay nito nanumpa na rin ang bagong Finance Secretary na si Frederick Go bilang kapalit ni Recto. Ayon kay Go, tinatanggap niya ang tungkulin kakibat ng mas mabigat na responsibilidad. Batid din ni Go ang mga hamon at oportunidad na kasama ng bagong trabaho, kaya buo ang kanyang loob na isulong ang pagpapalakas ng pananalapi at pangmatagalang paglago ng ekonomiya. 774 Balita Ngayon. Naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa pagbabalik ng regular sports activity sa lahat ng paaralan, kahit 2 oras kada linggo para masanay ang mga kabataan sa disiplina, teamwork at tamang pag-uugali. Inanunsyo ito ng Pangulo sa muling pagbubukas ng ni-reconstruct at ni-refurbish na PhilSports Complex sa Pasig City. Ayon sa Pangulo, dapat muling maging bahagi ng mga mag-aaral ang palakasan, simula sa simpleng intramurals hanggang sa mas malalaking kompetisyon para maging mas mabubuting individual. Kasabay nito, ipinagmalaki ni Marcos Jr. ang malawakang pag-upgrade ng sports infrastructure ng pamahalaan sa mas moderno, mas kumpleto at handang magbigay ng world-class training mula sa nutrisyon hanggang sports medicine. Kabilang din sa mga pinagandang pasilidad ng bagong sports complex ang Athletes Dorm, Sports Museum, Dining Hall at sports offices para sa mas komportableng training ng national athletes. Giit ng Pangulo, walang ibang aktibidad ang nagbubuklod sa bansa kundi sports. Patunayan niya rito ang tagumpay ng mga Olympians hanggang sa mga sports icon tulad nina Manny Pacquiao, Heidelin Diaz at Yumir Marshall. Kasabay nito, nagmala Captain Barbell naman ang Pangulo nang nagtangkang buhati ng barbell sa kanyang pag-iinspeksyon sa bagong gym sa PhilSports Complex. Samantala, viral video ng pananakot o pagbabanta ng whistleblower sa mga nawawalang sabungero laban sa isang mamamahayag, kinukondena ng media community. Gina Mape sa report. Umaani ng kritisismo ang viral video ng pagbabanta laban sa isang TV personality na self-proclaimed whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero na si Julie Dondon Patidongan. Umaalat ang audio recording ng kanilang pag-uusap kung saan inakusahan ni Patidongan ang broadcast journalist na si Gary De Leon ng pagiging bias at bayaran bago magbitaw ng malinyang itinuturing na seryosong banta. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, naganap ang insidente noong October 27, 2025 nang tangkayin ni De Leon na ma-interview si Patidongan para sa isang follow-up report.
Sa halip na panayam, nauwi ang usapan sa sinasabing pagbabanta, bagay na ikinabahala ng media community. Sa report ng Presidential Task Force on Media Security, iniimbestigahan na nila ang insidente. Ayon naman kay Congressman Terry Redon, panahon na para silipin ng Kongreso ang mga banta laban sa mamamahayag, lalo na sa usapin ng mga missing sa bungero. Sabi ni Redon, ang ginawa ni Patidongan sa isang TV reporter ay malinaw na halimbawa ng seryosong banta sa press freedom at tungkulin ng media sa paghahanap ng katotohanan. Paraan niyang napakadali o normal na lang kay Patidongan na nagbitaw ng pananakot dahil wala man lang siyang pangamba kahit na miyembro ng tinatawag na ika-4 na estado ang kanyang kausap. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Patidongan tungkol sa naturang kumakalat na recording ng kanyang pagbabanta sa TV reporter. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Maagang nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employers sa mga pribadong sektor sa mandato na ibigay ang mandatory na 13-month pay ng mga empleyado bago ang December 24. Ayon kay DOLE Bureau of Working Conditions Director Alvin Curada, ipinaalala na ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma noon pa lamang Oktubre at ngayong Nobyembre ang responsibilidad ng mga employer sa kanilang mga empleyado na magbigay ng 13-month pay o katumbas ng isang buwang sahod. Anya, nakasaad sa Labor Code of the Philippines at Presidential Decree 851 na kwalipikado ang mga manggagawa sa mga pribadong kumpanya para sa 13-month pay. Gayon din ang mga rank and file employees na sinasahuran ng fixed o guaranteed wage kasama ang komisyon basta't nakapag-render ng isang buwan sa trabaho ang mga may multiple employers, mga nag-resign, ang mga na-terminate sa trabaho o nasa maternity leave at tumanggap ng salary differential. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 97 centavos. Nasa 68 pesos and 31 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 55 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 72 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi November 19. 28, 50, 32, 12, 8 at 38. May papremyo naman ito na 133,980,882 pesos and 20 centavos. Ang bola naman sa Megaloto 645 ay ang 27, 33, 24, 29, 13 at 5, kung saan naabot sa 69,295,109 pesos and 20 centavos ang papremyo. Kapwa naman walang nanalo sa mga nasabing kombinasyon. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating Science and Technology News, pagtaas ng panganib ng pagbaha sa mga pangunahing river basin sa Luzon, ibinabala ng mga Filipino at Japanese researcher. Pakinggan natin ang detalye mula kay Rosemay Miranda. Nagbabala ang mga Filipino at Japanese researcher ng mas madalas na matinding pag-ulan, matagal na tagtuyot at mas mataas sa panganib sa pagbaha sa mga pangunahing ilog sa Luzon. Gamit ang Hybrid Risk Assessment Model, pinag-aralan ng team ang mga panganib sa kalamidad na nauugnay sa klima at tubig sa Pampanga River Basin at sa Pasig to Marikina at Laguna Lake Basin. Pinagsama ng model ang climatic, hydrological, agricultural at socio-economic data upang makatulong sa pagpapalakas ng paghahanda sa kalamidad at climate resilience ng bansa.
binuo sa ilalim ng Hybrid Water-Related Disaster Risk Assessment and Policy Development Project. Ang Hybrid Risk Assessment Model ay isang collaboration ng University of the Philippines Los Baños, University of Tokyo, International Center for Water Hazard and Risk Management, at mga pangunahing ahensya kabilang ang Department of Science and Technology. Ang pananaliksik ay suportado ng Japan International Cooperation Agency at ng Japan Science and Technology Agency sa pamamagitan ng Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development Program. Kabilang sa mga pangunahing natuklasan sa pag-aaral ng Filipino at Japanese researcher team ay ang mga projection ng mas madalas na patinding pag-ulan at pinalawig na dry spell sa Pampanga River Basin na maaaring magpalala sa kondisyon ng baha at tagtuyot. Dahil dito, inirekomenda ng mga mananaliksik na rebisahin ang mga plano sa paggamit ng lupa at infrastruktura upang matugunan ang mga projection ng klima at isulong ang climate resilient watershed management. Sa Pasig to Marikina at Laguna Lake Basin naman, binigyan diin ng pag-aaral ang mas malalim na baha at mas mataas sa pag-agos ng sediment na maaaring magpalala ng pagbaha sa mga komunidad na malapit sa lawa at pababain ang kalidad ng tubig. Kabilang sa mga solusyong inilatag ng mga Japanese at Filipino researcher, ang pagpapahusay ng urban at drainage system, pagbuo ng mga upland community at pagsasagawa ng komprehensibong pagsusuri ng sediment at runoff behavior. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, Palawan, kabilang sa best places to go list ng isang global travel guide. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Pasok sa listahan ng best places to go para sa taong 2026 ng Global Travel Guide ng Frommer's ang Palawan. Kinilala ang probinsya para sa mga nakamamanghang isla at islet nito na umaakit sa mga divers, snorkeler, spelunker at island hoppers sa buong mundo. Itinampok din ng Frommer's ang Subterranean River National Park ng Puerto Princesa na isang UNESCO World Heritage Site at isa sa New 7 Wonders of Nature. Nagsisilbing tahanan din ito ng mga critically endangered species at daan-daang endemic na halaman at hayop. Kadalasang tinaguri ang crown jewel ng bansa, ang Palawan ay kilala sa mga limestone cliff nito, malinaw na lagoon, coral reef at malalayong isla. Samantala, kabilang din sa listahan ng Chicago, United States, Ulu, Finland, Algarve sa Portugal, Adelaide sa Australia, Patagonia Azul sa Argentina, Vienna sa Austria at Costa Navarino sa Greece bukod sa iba pa. Itinatampok ng taunang listahan ng Frommer sa mga destinasyon na nag-aalok ng mga tunay na karanasan habang isinusulong ang environmental at cultural stewardship. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, November 20, taong 1966, nag-number 1 sa US Billboard Hot 100 ang awiting You Keep Me Hanging On ng American girl group na The Supremes. Ang awitin ang ikawalong number 1 hit ng grupo sa US Singles Chart na tumagal ng 2 linggo sa naturang spot, habang umabot naman ito sa number 8 spot sa UK Singles Chart. Ang You Keep Me Hanging On ay sinulat ng Holland Dossier Holland at nirelease noong October 1966 sa ilalim ng Motown label. Ang awitin ng unang single na inilabas ng The Supremes mula sa kanilang album na may titulong The Supremes Sing Holland Dossier Holland. Dahil sa tagumpay ng You Keep Me Hanging On ng The Supremes, ilang artist na rin ang nag-record ng version nila nito, gaya ng American rock band na Vanilla Fudge, gayon din ni na Wilson Pickett at American country singer na si Reba McEntire. Maliban sa version ng The Supremes, nag-number 1 din sa Billboard Hot 100 noong June 1987 ang bersyon ng You Keep Me Hanging On ng English singer na si Kim Wilde. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang gamot na nakapagpapahaba ng buhay hanggang 150 years na imbento sa China. Detalye po ng balitang kakaiba ihatid sa atin ni Doc Justin. Good morning!
Yes, good morning mga kanyosek. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Sino ang gustong humapa ang buhay? Di ba lahat naman tayo? Pero game ka pa rin ba kung hanggang 150 years ang pwede mong lifespan? Pwede na kasi yan makaraang maimbento ng isang startup bioscience company mula sa Shenzhen, China. Ang nag-anunsyo na nakabuo sila ng isang tableta na maaaring magpahaba ng buhay ng tao hanggang 150 years. Paliwanag ng Onvi Biosciences, ang kanilang bagong gamot ay tinatarget ang mga tinatawag na zombie cells o mga tumatandang cells katawan na hindi na nahati ngunit patuloy na nagdudulot ng inflammation. Ibinida rin ng China company na ito ang pangunahing sangkap ng kanilang gamot ay hindi lang nakapagpapahaba ng buhay kundi nakakabawas din ng mga sakit na may kinalaman sa pagtanda. Kaya sinabi ni Liu Qinghua, ang Chief Technology Officer ng kumpanya, na talagang realistic na ang buhay ng mabuhay ng 150 years sa mundong ito. Ang nasabing gamot ay nakabase sa Procyanidin C1 o PCC1, isang molecule na nakita sa mga buto ng ubas, gray seeds, na ikinagabit sa mahabang buhay ng mga daga. Sa China, ngayon ang longevity o pagpapahaba ng buhay kaya talagang patok ang gamot nito sa gusto umaba ng 150 years ang lifespan. Grabe talagang iba na mga imbensyon niyo. Pero ako ay naniniwala na ang buhay ay hiram lamang. At kung ito'y babawiin na kailangan umikaw ng tayong magagawa. Ang hirap din mabot ng 150 years old, lalo dito sa Pilipinas. Kung mayroon kang kayamanan, pag-aagaw-agawan ka, Pero kung wala kang kakayahan o natitirang kayamanan, pagpapasapasahan ka. Yan yung sad reality dito sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, masarap mabuhay. At mabuhay tayo ayon sa kanyang kagustuhan. Tama ba ako? Okay. Alright. Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. Kung tama ba daw siya, partner? Tama po. Ka naman. Tama si Doc Justin. Health is wealth po, ha? Correct. So mga kanyusik, bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan. Ngayong araw po ng Thursday na ating pong tatalakayin sa opinion mo, opinion ko. Sang-ayon ba kayo na magkaroon ng centralized procurement ng gamot at bakuna? Ulitin ko, sang-ayon ba kayo na magkaroon ng centralized procurement ng gamot at bakuna at bakit? Ayan, ipadala po ang inyong kasagutan, ang inyong opinion sa ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Huwebes, November 20, 2025. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 35 days bago ang araw ng Pasko. Ang ating po oras, 7:10 ng umaga.